Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto po ako na i-share sa inyo about po ito sa siniwalat ni Attorney Glenn Chong ho mga ka-action. Tila gigil na gigil po ito kay First Lady Aranita ho Marcos mga ka-action, no? At sinabi niya pa na kapag tinake down daw ang kanyang account ay kakalad ka rin niya po papuntang impyerno. Oo mga ka-action, so alam naman po natin na ito si Attorney Glenn Chong ay yun nga po ang naging isa sa mga nag-question ho sa resulta po ng nakaraang eleksyon ng 2022, no? At patuloy ho sila nag-aano sa COMELEC na magpaliwanag ng maayos ho mga ka-action. So dito sa isang speech niya ho mga ka-action ay kayo na po ang makinig ho mga ka-action. Tila sobrang gigil niya po dito kay First Lady Aranita Marcos ho mga ka-action. So ito po, panoorin muna natin bago tayo magtuloy-tuloy. Si Bongbong Marcos ay tau-tauhan lang ni Lisa. And actually, I called her a bitch in some of my interviews because she is one. Pananagutan mo yan. Di ba? Whatever happens to us, pananagutan ng presidente niyan. But the problem is, he's not in control of this government. It's the wife that is in control of this government. It's the wife that is in control of this government. You see, ladies and gentlemen, we are treated to the spectacle of a person running the office of the presidency but did not file a certificate of candidacy. Hindi naman nag-file yan ng certificate of candidacy yung babae na yan eh. Pero siya nagpapatakbo ng presidency. And we are at her mercy. Kung may mercy pa sa puso niya. Diba? So, hahayaan ba natin to na magpatuloy? Oh. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat today for coming here. It entails a lot of sacrifice. Your time, your effort. But today, we create a visible and vibrant opposition to the rule. Ito yung araw na to. And let's rally around doon sa call, the clarion call of Mayor Basti. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Wala kang silbi dyan. Ang asawa mo nagpapatakbo sa bansa namin. We did not elect her. And you see, kahit yung mandato mo, questionable eh. Nag-usap kayo ng may-ari ng Smartmatic. You see, naubos na lahat ng takot ko sa kanila. That's why I'm here. Don't dare take down my account. Kakalad ka rin talaga, kitang bruha ka sa impyerno. And they did not take down my account. Oh, sinabi ko sa kanya, I posted that. Heed or you will regret. Sabi ko, pag tinik down mo yung account ko, kakalad ka rin talaga, kitang bruha ka. And actually, I called her a bitch in some of my interviews because she is one. Kaya sabi ko, Lisa, I will be unforgiving, I will be very frank. Hindi ko gagawin to kung hindi ka traidor. Your pamilya mo, traidor talaga. Hindi lang ako ang traidor mo. Imagine, you cut my head and put it on a silver platter kasi tumayaw si Smartmatics in front of you para kang si Herodes. Ito kay Inday Sara is also a classic example. Ginamit nila nung eleksyon para manalo sila. Tapos ngayon, ito ang ginagawa nila kay Inday Sara. Would you want that to happen to you? Oh. Itong PI, pwede rin putang ina. Oh, ito pwede rin putang ina. And let's be frank about it. Putang ina naman talaga yan sila. Oh. You see, ito'y pagtataksil sa inyo. Remember, sabi ni Dean Arellano, the Constitution is a social contract between the people and the government. It's actually, sabi ko sa inyo, we surrender most of our rights to the government. In exchange, we get a constitution that circumscribes the power and authority of that government para hindi tayo aabusuhin. Tapos ito,
papalusot nila yung PI para mabago yung Constitution para mananatili sila sa pwesto. I think yung PI niya is a recognition that Tambi is not going to win anyway. So kailangan nilang baguhin yung Constitution para mapanatili yung pag-hold on to power until umabot of age yung anak at maging Pangulo. Because prenamis yan ni Lisa sa kanya. And Lisa will get what she wants. Isa sa kanyang mantra sa buhay is, consider it done. Pag sinabi niyang consider it done, gagawin niya ang lahat. Matupad lang yung kanyang pinangako sa iyo. But of course, only if you are still useful to her. The moment you lose your utility, wala ka nang gamit sa kanya, ibalibag ka na. Itapon ka ng parang basura. And this is SMNI. Oh, SMNI. Oh. So, nangyari sa'yo, sir. Hindi lang naman sa'yo. Ako, marami tayo. I'm sure, maraming biktima sila dito. Now, ito ngayon. Yung PCSO, na palaging nananalo. Ang yung mga malalaki, napapanalo, di ba? 1.7 billion ang napanalo sa loob ng isang buwan. Tapos, edited pa yung nanalo. Tapos sabi niya, ito sabi ni Lisa Marcos, di ba? Hi, we love you, Mel. Should I call you Mel? Hi, Mel. Should I call you Melyonario? Sama-sama tayong babangon muli para maging Melyonario. Tingnan mo, she really has a knack of incriminating herself and others. Sa akin, inamin niya, magkikita sila na may-ari ng Smartmatic. Inayos nila yung eleksyon. Ito naman, binuking niya si Mel. Magic pala yung nananalo doon sa PCO. Si Buta, kung nandun si Director Sandra Cam, hindi ba kakalusot si Melyonario? Di ba? So, are we going to allow them to do that to us? Patuloy ba na, hayaan na lang ba natin sila na manatili sila sa pwesto ng ganyan? Mahal ng bilihin, di po ba? So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang panggigigil ni Attorney Glenn Chong ho dito kay Lisa Araneta Marcos ho, mga ka-action, no? Narinig nyo naman na kapag tinikdown daw ang kanyang account ay kakalad ka rin niya sa impyerno, no? So si Mario Josep, ganito na ho ang ating mga kaibigan, mga ka-action, no? Dahil nga po grabe po talaga ang buhay politika ho, mga ka-action. Talagang ano naman, pero alam nyo kasi mga ka-action, doon sa sinabi ni Attorney Glenn Chong na questionable ang mandato, alam naman ho natin lahat, sa mga naniniwala lang sa mga naniniwala lang na alam naman po natin na questionable nga ho talaga ang nasabing kasi nung nakarang election ho, mga ka-action, hindi ho tayo naniniwala na talo ang ating manok na si Attorney Leni Robredo, pero ano pa man ang gawin natin, wala na po tayong magagawa ho, mga ka-action. Nandyan na yan, no? Nandyan na yan, at si Attorney Leni Robredo is tahimik na at masaya siya sa pamumuno ng kanyang Angat Buhay program, at siyempre sa kanyang mga anak dito pasyal-pasyal kung saan-saan, di ba, mga ka-action, at ang minsan nag-meet and greet ho ang ating Attorney Leni Robredo sa kanyang mga taga-suporta, lalong-lalo na po sa kanyang mga volunteers ho, mga ka-action, no? So about naman dito sa kanyang paratang dito kay Lisa, so hindi ko po masabi kung totoo, hindi ko rin masabi kung hindi totoo, mga ka-action, no? So basta mag-aabang-abang na lang ho tayo ng kung ano ang susunod na eksena ho, mga ka-action, o mangyayari, no? Kasi wala naman tayong sapat na ebidensya na paniwalaan ang kanilang sinasabi. So sa gitna lang ho tayo, no? Maghintay lang ho tayo kung ano po ba ang magiging kinahinatnan sa mga paratang na ito laban sa administrasyon Marcos ho, mga ka-action. Kasi iilan sa atin ng mga DDS is naniniwala na si Lisa Araneta Marcos ang nagpapatakbo ng administrasyon, no? So totoo naman po kung halimbawa lang kung si kung si Lisa ang nagpapatakbo, so parang wala na rin silbi pala si Mr. President Bongbong Marcos kung si Lisa ang nagpapatakbo. Pero gaya ng sabi ko ho, mga ka-action, wala po tayong sapat na batayan na siya nga po ang
nagpapatakbo. Pero nasa mga kaibigan na ho natin yan kung yan po ang paniniwala natin. So, irespeto na lang ho natin, no? So, yan lang po ang may share ko po sa inyo ngayon. So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.